Nandito po ngayon kasama ko si Brad Jared, yung ka-debate ni Bro Jando at saka ni Bro Paul Alima. Kasama niya yung si Bro, sa pangalan mo? Erin. Bro Erin, na galing pa sila ng Luzon. Si Bro Jared galing ng Pampanga. At saka si Bro Jared galing ng Bulacan. So, ngayon, tatanungin ko silang dalawa kung ano yung experience na dito kasi yung mga Seventh-day Adventist na panay patutsada sa social media naghahamon ng debate pero hindi naman pumupunta dito kasi sabi nila delikado raw saka hindi daw sila safe. Ngayon, kayo magsabi kung ano yung karanasan nyo dito sa Bohol nung kayo pumunta dito. Kayo magsabi. Ayan, magandang umaga po sa mga makakanood ng ating video at salamat po na pinatuloy po kami dito. Noong una po, nagda-doubt po ako na baka mamaya may mangyari sa akin masama. And bigla po na sabi nga po ni kapatid Jared na nakakatiyak ako na wala mangyari sa akin. So noong una, pagbaba namin ng aeroplano at doon sa mismong airport ng Tagbilaran, nagda-doubt pa ako eh. Pero nung nakita ko na wala naman tao, tawag dito na dalawang lalaki, yung which is anak ni Bro Kaloy. Pinunta kami dito. Ito, kung makikita nyo to, yan, may aircon pa. Ang pakikita mo dito is mabait sila. Alagaan ka, hindi ka gugutumin. Binigyan pa kami ng dito manok. Binigyan pa kami na matutulugan, kama, tapos aircon. Tsaka may Netflix. Nakakakita ng gano'n na tao na dumayo pa kami dito. At di namin nakalain na ganito yung pagkikitungo nila sa amin. Tsaka, yun, sa mga gusto pumunta dito, safe na safe kayo guys. Hindi walang mangyayari sa inyo. Kami nagpapatunay. Sinundo pa kayo sa airport. Grabe, wala kami binayad, di sila nagpapabayad. Ang gusto lang nila ay pumunta kayo dito at kalabanin nyo si Father Gilgano, tsaka si Bro Paul, tsaka si Bro Jandugo. At sila na yung bahala sa inyo lahat. Ayan, dito kami ngayon. Bukas uuwi na kami yan. Aatid pa kami mamaya madaling araw. Gawin mo, saka nakakitang gano'n na. Ihatid pa kayo doon sa airport. Nako, sinundo na. Ihatid pa. O meron pang Perception. Kung sakali magkasunod dito, meron kami pang patinan. Pero yun. Guys, sa mga nag-aamon sa mga debate, huwag kayo puro online naman. Lumabang kayo sa personal. Tulad na ginawa namin ni Kapatid Jared. At tinitiyak ko na walang mangyayari sa inyong masama. Kahit isang kamay o iblan ng buhok mo, walang mawawala dito. Tandaan yan. Masarap pa dito, may shower pa kung gusto niyo pumunta dito. Yan, malamig aircon. Malamig, bibigyan pa kami kape. Maganda. Tanong ko dito kay Bro Jared. Ako, 35 years old ako, pero si Jared, nung nalaman ko na 17 pa, nako, tangkad na. Bilib ako sa kanya kasi ang tapang eh. Kung hindi siya matapang, hindi siya pupunta dito. Bilib ko sa kanya kasi ang bata niya pa, pero hinarap niya si Brad Paul Alima. Hindi basta si Brad Paul Alima kasi bigatin niya na si FD at saka si Jando. Pero si Brad Jared, hinarap niya. Ako, bilib ako sa kanya. Ngayon bro, ano yung panawagan mo doon sa mga Seventh-day Adventist na panay patutsara sa social media pero takot naman na pumunta rito? Ano yung masasabi mo sa kanila bro? Unang-una, dyan sa mga defender ng SDA, humarap kayo kung talagang sinasabi nyo, totoo yung aral nyo. Yun! Kayo yung totoong tatag ni Kristo. Unang-una, yung tinatag ni Kristo, nakikipagpaka yun, gaya ng nasa ikalawang Korinto 14-5. Yun. Kung talagang totoong nagbabasa kayo ng Biblia, sinasabi nyo, kayo totoo, magkapagbaka kayo. Dahil kung ano yung nababasa natin sa ikalawang Korinto 14-5, na pakikipagbakang hindi laban sa laman, ganoon rin naman ang mga CFD eh. Hindi naman nakikipagbaka na, pagtunta mo dyan, may mangyayari sa iyo masama. Yung mga ibang SDA, patutsado na lang nila yun para hindi kayo makalaban sa CFD eh. Kung talagang totoo kayo, tinayo kayo ni Kristo, mabalik kayo ng diskusyon. Yun.
Kaya nga lang sinabi nila kapatid na Erin, kala namin mangyayari masama. Sasako tayo. Wala nangyari. Tinerkunan pa kami. Kinayaan pa ng masarap na pagkain. Meron pang kape. Tsaka may Netflix pa. Linundo pa sa kayo sa airport. Saka, bukas, sa madaling araw, ihatid pa kayo doon sa airport. Sige. Kaya kayo mga SDA, punta na kayo dito at makipag-dialogue kay Padre Darwin. Saka hindi na sa SDA, sa mga nangangaral dyan, at sa makatapat si Padre Gano. Talagang katapos ng debate, wala na, kamayan na. Yakapan na. Ganun nangyari sa amin. Ganun na feel namin na hindi kami ibang tao. Niyakap kami bilang isang kapatid, di ba? So, yun. So, kung merong invitation sa susunod, hindi na kayo dalawang isip na bumalik. Hindi na. Dito na, safe dito. Safe dito. Safe dito. Ganda pa na pinapanood namin kagabi Netflix eh. Kaya lang ng mga SDA dito eh. No? Libre ng chinelas. May chinelas pa dito. Nakapanakit ng gano'n. Diba? Yan dito, papakita ko sa inyo yung CR. Nako, yung CR. Meron pang rice cooker. Kung gusto mo mag-sign, talaga hindi ko papabayaan. Oo, sobrang. May rice cooker, may lutuan pa doon. Sa mga gusto mong umakan talaga kay Bro Paul o kay Bro Diablo, tsaka kay Padre Gano, punta kayo dito. Mabait naman yung mga CFD. Hindi naman mas matakot pa doon sa yung sa English. INC naman. Sa INC. Kasi nag-aral yung karate. Mabait mga tao dito, approachable. Tsaka hindi ka mauupi. Nagtatanong ka kung kapusta na, kung kumain ka. Talagang Nagkatukin pa. nakatuwing ka pa talaga. Kaya nga nagtataka ko, ba't tayong pumunta ng mga SDA eh?